nasipre. Kung bakit hindi ako tumitigil. Kasi, una-una, yung pagmamahal ko sa Panginoon at yung pagmamahal ko sa inyo. So makikita natin yung sobrang pagmamahal ni Apostle Paul dito sa Corinth. Amen po. Sobrang mahal na mahal ni Paul. Kaya lang itong mga taga-Corinth na to, meron po silang nakakalimutan. Nakalimutan na nila na sila po ay binago na po ng Panginoon. Kaya ito pong letter po to Corinth is a reminder for them kung ano po yung katayuan po nila po sa Panginoon Diyos. Katulad po na sabi ko, sino po sa inyo, minsan yun ang inisip, o minsan na po kayo nakapag-isip na sinabi po ninyo, gusto ko nang magbago. Sige po, mag-amen po kayo. Para alam ko pong nandyan pa kayo. Okay. Ganun po, no? Sige po. Gusto ko pong i-share po sa inyo yung tatlong bagay po na pinaalala po ni Paul doon po sa mga taga-Corinth. At ito po ay bilin, makakatulong po sa atin para po magkaroon po tayo ng tunay na transformation sa ating pong buhay. Yung totoong pong pagbabago. Totoong pagbabago. Kasi actually, ang sinasabi po ni Paul dito, yung totoong pagbabago ang hinahanap po niya doon po sa Corinth. Totoong pagbabago. So gusto ko pong i-share po sa inyo yung tatlong bagay na nakita ko po rito. At pinamagatan ko po ito. Nakapamagat pa lang ako. Nakuyari. Okay. Ang bagong point of view. Pakisabi nga po, ang bagong point of view. Wala akong kasi outline lang yung nasend ko sa kanila. Kaya makinig po kayong mabuti. Ang bagong point of view. Sabi ni Paul doon, from now on, we regard no one from a worldly point of view. So ibig sabihin, sabi ni Paul, binago na ako ng Panginoon at may bago na akong pagtingin